sa Dota. Sandali. Hindi ganun kahit nakulong na siya, hindi pa rin ganun ka nawawala. Parang andun pa rin yung luha, hindi mo maalis sa katawan mo. Mamamatay kang nandun na yung sakit na hindi na maibabawi na anumang paraan. Yung isang linggo pa lang wala na si Joshua, nasa morgue na pala. 6 na tama yung bala at umamin yung pulis sa akin na silang nanlaban, na may motor, na wala namang motor yung bata. Makikita mo yung itsura ng bata talaga, ang hirap ng pinagdaanan. Kahit na naghirap ako sa trabaho, pinalaki ko siya ng maayos. Kasi yun yung katwiran ko eh. Di baling paghihirapan ko lahat, wag lang kayo maging masamang bata. Yun ang pananaw ko. Kaya ang hirap tanggapin na yung anak mong pinalaki mo ng mabuti, ganito lang yung magiging karanasan niya. Friday tingnan mo saan. Ayan. Yung meron mga nag-o-offer. Pinala ko kailan lumaki na yung binabis. Naman na yan. Siya yan? Wala namang masama sana sa inano niya na ang drugs, iwaksi. Pero ang mahirap kasi, ang namatay puro inosente. Hindi niya dinisiplina. Parang ilang taon, hinayaan lang niya na may namamatay na hindi naman talaga ganun, naging drug lord. Katulad ng anak ko. Pero ganun talaga, hindi naman pwedeng dun lang matatapos yung buhay mo na parati mo siyang inaalala na meron pa naman akong mga ibang responsibilidad na para magkaroon pa ng lakas ng isip at pangangatawan. Kaya tuloy lang yung buhay kahit na meron kaming pinagdadaanan na ganito kasakit. Parang kahit papano nabawasan yung hirap niya kung ano yung mga pinagdaanan niya. Nagkakaroon na ng hindi pa naman totaling lahat nakuha niya na eh. Kasi hindi pa naman talaga napaparusahan yung yung mga pulis na gumawa, di ba? Kumbaga, inuna lang talaga si Duterte.
hanggang ngayon naghihintay pa rin ako na talaga ring makulong yung talagang gumawa sa anak ko. Ng kanyang mga polisiya. Ang UP mismo ay nagsilbing santuaryo at ang inagawan ni Duterte ng karapatan nila sa edukasyon. At organisasyon na walang takot na naging kritikal sa kanyang